Hello everyone! So once again, it's me, your nurse, Rami FC, and for today's vlog, ang topic po natin ay paano nga po ba mas mabilis mabuntis ang isang babae. So if you do like my content, mga madam and sir, just don't forget to please click like, share, and subscribe sa aking YouTube channel po, my new Facebook page, Rami FC Vlogs 2.0. Maraming salamat po. God bless! So, paano nga ba? Number 1, dapat po regular ang inyong menstruation. Pero take note lamang natin to ha, hindi po ibig sabihin na nagre-regla po kayo buwan-buwan o regular ang inyong mens at kayo ay walang PCOS, ay na mas bilis na po kayong mabuntis. Hindi po ganun yun dahil napakarami rin pong dapat i-consider para mabuntis ang isang babae. Pero mas mainam pa rin po na nagre-regla po ng buwan-buwan o regular ang isang babae. So, paano nga po ba malaman? Dapat po ay siya ay nasa regular cycle, 26 to 32 day cycle. Paano po natin ito malalaman? Bilangin nyo po mula sa unang araw ng regla hanggang sa susunod na unang araw ng regla. For example, April 1 po kayo nag-mens at ang susunod yung mens ay May 1. I-take note nyo yan. So from April 1 to May 1, ilang araw yon, ilang days yon, 31 days, diba? So, 31 days ay pasok po sa regular cycle. So, ibig sabihin, regular po kayo. Kailan yung irregular? No? Kapag po less than 26 days at mas mataas sa 32-day cycle, yun po ang sinasabing irregular cycle. I-note na lang din natin to mga madam and sir, no? Na kahit kayo po ay magkakaiba ang dates nyo buwan-buwan, as long as pumasok po sa range na 26 to 32 days, kayo po ay nasa regular cycle. Next, after knowing your cycle, dapat po alam nyo ang susunod na ovulation. Yes, ano ang ovulation? Kung kailan magre-release na po kayo ng inyong itlog. Kapag nag-release kasi kayo ng itlog at nag-meet up na ang sperm and egg, doon na po kayo mabubuntis. Ngayon, kailan nga ba nagre-release o naglalabas yan ng itlog, mga madam and sir? Tandaan po, ang itlog ng isang babae ay tumatagal lamang po ng 24 to 48 hours ang buhay nito. Samantalang, ang sperm ng isang lalaki ay tumatagal ng 5 araw. Opo, so waiting lang siya dyan. So kung nakalampas na ang itlog, namatay na, tapos saka lang po dumating, ay talagang mahihirapan pong mabuntis dahil wala na po siyang inaabangan. So magbigay na lang din tayo ng example ng ovulation day. For example, kayo ay nasa 28 days cycle. Kasi yun yung mas familiar, yun yung mas common, nasa 28 days cycle. Ngayon, kailan dito nangingitlog? So mag-start po yan sa ika-12 ng araw hanggang sa ika-18th day. Okay? So, ano yun? Ibig ko sabihin, for example, April 1 ang inyong first day ng mens. Magbibilang kayo ng 12 days. From April 1 hanggang April 12. Kasi yung April 12, yung ika-12 day. So, dapat, from April 12 to April 18, kasi 18th day, dun kayo makikipagtalik. Kasi nandun yung itlog. May iba pa bang test para malaman kung kailan ang ovulation? Meron po. Yung cervical mucus na sinasabi. Kapag ang inyong discharge ay parang sipon na nahaba, kayo ay nasa fertile days. Opo, nasa fertile window yon. Pero kapag ang discharge nyo ay parang yung paste na apiso na ginaganon-ganon. So, hindi siya nadikit. Hindi siya elastic. So, hindi po kayo fertile. Okay? Aside from this, meron naman din po tinatawag na ovulation kit. Pwede nyo po itong mabili. Share ko lang din yung ovulation bleeding na tinatawag, mga madam and sir. For example, 28-day cycle ang babae. Kapag masakit ang puso niyan, okay, hindi lahat ng babae nagkakaroon ng ovulation bleeding. May ilan-ilan na kababaihan na may ovulation bleeding. Ito po ay tanda na lumabas na ang itlog. So, kung kayo, if you are trying to conceive, napakaganda nitong sign kasi hindi ka na maghahanap ng kung ano-ano. Meron diyang patak-patak spot, spotting lamang po. Hindi po ito heavy bleeding, mga madam and sir. Hindi po ito nakakapuno ng napkin, spot lamang po ito. Ibig sabihin po nun ay lumabas ng itlog. So, kung merong contact, yun na.
definitely mabubuntis na ang inyong misis. And lastly po, dapat po nagtitake tayo ng vitamins prior po kayo magbuntis kasi nakakatulong po ito. For example po, folic acid, nakakatulong ito magbigay sa inyo ng mas magandang klase ng itlog. At saka nakakaiwas po ito kay baby na magkaroon ng neural tube defects. What else? Vitamin E para sa inyong ovaries, vitamin D para sa inyong hormones, napaka-importante. And then omega-3 din po, mas maganda po kasi yung nire-release ninyong itlog kapag may omega-3 po kayo. And lastly po, yung sinasabing coenzyme Q10, nakakatulong po ito sa quality and quantity ng inyong itlog. So this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching. Kung meron po kayong katanungan at kung meron po kayong request topic, comment down below lang po. So maraming salamat po. God bless!